Magandang araw sa lahat na maaabot ng mensaheng ito. Tayo ngayon ay nasa ikawalong pag-aaral ng pananalangin. Ngayong araw, ating pagtutuunan ng pansin ang pananalangin para sa kapatawaran at pagsisisi. Para sa ating susing talata, ito ay nasa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan at patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Walang panalangin na mas makapangyarihan at personal kaysa sa panalangin ng pagsisisi. Sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, pinaaalalahanan tayo na ang pagpapahayag ng kasalanan ay hindi para makamit ang kapatawaran, kundi para tanggapin ito. Ang kapatawaran ay malayang ibinibigay ng Diyos, ngunit kailangan natin siyang lapitan ng may pagpapakumbaba at katapatan. Ang tunay na kapatawaran ay hindi otomatiko. Nagsisimula ito sa pusong handang magpahayag, magsisi at magpanumbalik. Narito ngayon tayo upang tuklasin ang kahulugan ng pananalangin para sa kapatawaran at maranasan ang tunay na espiritual na paglilinis. Pagpapahayag bilang pagsang-ayon. Ang pagpapahayag ay pagsang-ayon sa Diyos tungkol sa ating kasalanan. Ang salitang Griego para sa ipinapahayag ay homologeo. Ibig sabihin ay magsabi ng parehong bagay. Hindi tayo gumagawa ng palusot. Tinatanggap natin ang ating kasalanan ayon sa tingin ng Diyos. Hindi lang ito pag-amin, ito ay pag-aangkop ng puso. Inaamin natin na ang kasalanan ay kasalanan at ito'y naghihiwalay sa atin sa Diyos. Parang isang batang nakabasag ng gamit at nagtago. Tanging sa oras na sabihin niyang ako po ang nakabasag, doon magsisimula ang pagwawasto at paghilom. Ang pagpapahayag ay hindi para ipaalam sa Diyos ang hindi niya alam. Ito ay para sa pagbabago ng ating puso. Alam na ng Diyos ang lahat. Naghihintay siya na huminto tayo sa pagtakbo at magsimulang umamin. Kapag tayo'y nagpapahayag ng ating kasalanan, may isang magandang bagay na nangyayari. Pinapatawad tayo ng Diyos. Katapatan ng Diyos sa pagpapatawad. Pinapatawad tayo ng Diyos hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil siya ay tapat. Ayon sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, sabi doon, siya ay tapat at makatarungan. Tapat sa kanyang pangako at makatarungan sapagkat si Jesus ay nabayaran na ang kabayaran ng ating kasalanan. Ang kapatawaran ay hindi base sa bigat ng ating kasalanan, kundi sa kabutihan ng ating Diyos. Hindi siya nagtatanim ng galit, nalulugod siya sa pagbibigay ng awa, sang-ayon sa Mikas, Kabanatang 7, Talatang 18. Tulad ng ama sa kwento ng alibughang anak o the prodigal son sa ika-15 kabanata ng Lukas, hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siyang sinalubong ang nagsisising anak. Huwag hayaang pigilan ka ng guilt na lumapit sa Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong pagkabigo. Layunin ng Diyos na hindi parusahan ka kundi linisin ka. At kapag ang kapatawaran ay nangyari na, nagsisimula ang pagpapanumbalik. Ang panunumbalik ay bunga ng pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng panunumbalik ng relasyon. Ang kasalanan ay sumisira ng pakikisama, ngunit ang pagsisisi ay nagpapabalik sa atin sa Diyos. Hindi lang tayo pinatatawad ng Diyos, ibinabalik niya ang nawasak. Ipinapakita ng awit Kabanatang 51 ang daing ni David, hindi lamang para sa kapatawaran,
kundi para sa pagpapanumbalik. Sabi doon, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Si David, matapos ang kasalanan ng pangangalunya at pagpatay, ay lumapit sa Diyos ng buong pagsisisi. Nanangis siya, O Diyos, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso at bigyan mo ako ng isang tapat na espiritu. Sang-ayon sa aklat ng mga awit, Kabanatang 51, talatang 10. Ang pagsisisi ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay pagbabalik sa Ama. Ang Diyos ay handang ibalik ang iyong kapayapaan, kagalakan at ugnayan sa Kanya. Ang paghilom ay nagmumula sa pagpapakumbaba. Ang pusong bigo ay hindi kahinaan. Ito ay daan patungo sa kagalingan. Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Santiago, Kabanatang 4, talatang 6. Kapag inamin natin ang ating pangangailangan sa Kanya, nagdadala siya ng panloob na kagalingan. Aklat ng mga awit, Kabanatang 51, talatang 17, ganito ang sinasabi. Ang pusong wasak at nagsisisi ay hindi mo itatakwil, O Diyos. Tulad ng sugat na hindi gagaling kung ito'y itinago at hindi ginamot. Ang ating spiritual na sugat ay kailangang ilantad sa Diyos upang maghilom. Ang kayabangan ang pumipigil sa maraming tao na makaranas ng tunay na kapatawaran. Lumapit kang may pusong wasak at bukas sa Diyos at hayaang siya ang magpagaling. Ang kapatawaran ay isang panalangin lang ang distansya. Ihayag ang iyong kasalanan. Sumang-ayon sa Diyos. Magtiwala sa kanyang katapatan upang patawarin. Tanggapin ang panunumbalik sa pamamagitan ng pagsisisi at lumakad sa kagalingang dulot ng pagpapakumbaba. May kasalanan ka bang kailangan mong ilapit sa Diyos ngayon? Dala mo ba ang guilt, kahihiyan o lihim na kasalanan? Ang paanyaya ay bukas. Ipagpahayag, magsisi, magpanumbalik. Gaya ni David, maaari mo ring ipanalangin, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po.